ano yung effort na ginawa mo or ng management to turn that image into a more positive attraction sa magiging televiewers niya? Siguro, patuloy pa rin po. Ako kasi, since PUB naman po, inside, the way I think kasi, puro positive lang din naman po. Puro lahat, kung may problema man darating, hindi ko na siya iisipin as anything negative. So, ako, personally, I try to look at things in a positive light. I try to smile kahit na there's haters or there's bashers kasi hindi naman din mawawala yon. And kahit sino naman din nagkakaroon ng haters. And so sa akin, just be yourself and continue sharing positivity always. Did you mind na pin-lay up yung love triangle ni talaga ni Joshua, Loisa? Did you mind? Nalaman mo agad na... Sa akin, it's okay. Okay lang din sa akin to work with them. Siyempre, mag-i-enjoy din naman kami. And actually, happy ako for them kasi after PUB, nagkaroon din sila together with me. Nagkaroon kami ng projects. And yun, I am very proud of them. Wala na ba? Natuldo ka na ba yung sa inyo ni Joshua? Hindi naman nag-continue outside? Wala naman yun. Talaga? Wala naman. Hindi naman kami maniniwala. Parang meron naman yun. Joshua, meron ba? Ano ba? Infatuation. At least si Joshua may label, di ba? Ano tawag mo doon? Infatuation. Spell mo nga! Crush na lang. Crush na lang. Infatuated lang siya kay Jane inside na. Loisa, ikaw, nung nalaman mo na ang role mo ay love triangle kayo nila Jane. Okay lang po sa akin kasi sila naman po nagbigay. Yun po, okay. Naapektuhan ka ba? Hindi po. Na-hurt ka ba? Hindi naman po. Glenn? Wala, kay Jerome. Kasi di ba naman, alam naman ng lahat na si Jane is with Jerome, di ba? Sa totoong buhay. Now, being pinupush kayo sa love team, ano naman yung parang effort or whatever na ginawa mo para mas accept yung love team nyo from our televiewers? Kasi you have to do an extra mile or an extra step para mas mahalin yung love team nyo ngayon. Well, personally naman po, syempre po, I respect naman po kung ano po yung personal life talaga ni Jane, love life, kung ano man po. Pero, mas nire-respeto niya naman po sarili niya, which is nagiging open po siya sa akin. Kaya nakakapagtrabaho naman po kami ng maayos, open po kami sa isa't isa. And hindi naman po sa pagmamalaki kasi before din niya makilala si Jeron, talaga naman po close friends na kami at hindi naman po nagbago yung kahit dumating siya. Basketball player yun, ingat ka ha. Jerome. Tsaka habulin daw talaga siya. Ay talaga. Sabi Nino, as per... Sabi ko siya. Okay, last question tayo, Aaron. Yes, we are down to our last question at manggagaling yan kay Sir Pablo Tariman. Pero bago yan, batiin muna natin ang happy birthday. Sino? Ang ating mga kapamilya press na sina Janice Navida, Lourdes Fabian, Melchor Bautista, Chris Diestro, Ronald Lafer, Tony Coraza, Mario Bautista, Joe Calameda, Ian Farinas, Jerry Donato, Edgar Cruz, Alfie Lorenzo, Fernando Guzman, Lenny Yanes, Wendell Alvarez, and Tita Nitz. Ano yan, one day, lahat sila? January. Buong January. Akala ko the whole day. Yes, and syempre si Noni Nicasio, birthday niya rin today. Ayan. Happy birthday po sa inyong lahat. Happy birthday. Our last question will come from Tito Pablo. Sir Pablo. Yung magandang gabi. Yung tanong ko kay Mr. Ricky Lee, tsaka sa mga riders. Ricky, gaano kadali o kahirap ang trabaho ng isang creative director? Tsaka, pwede itong tanongin ng ibang mga riders. What does it take to be a good writer of a teleserye? Tsaka, gaano kahirap mag-adapt ng isang pelikula tapos in-adapt sa teleserye? Actually, mahirap na masarap ang pagbuo ng teleserye. Mahirap kasi napaka-complex at komplikado ng kwento ng mga teleserye dahil hindi naman siya 2 oras lang.
So yung pinanggalingan nito, 2 oras lang yung original na yung pelikula. Ito inabot ng 2 taon at kalahati ang naging paglalakbay niya hanggang sa natupad siya. Yung pagbubuo ng script, umabot ng mahigit 2 taon. Napakaraming pagbabago, tweaking dito, tweaking doon, backstory dito, palitan ito, and so on and so forth. So, hindi siya ganun kadali eh. Hindi kaya kung 2 oras lang ang buuin mo. Ikalawa, 3 generation ng pag-ibig yung sinundan ng team ng writers. And even if halos 1 week lang pinakita yung first generation ng love story ng mga magulang ni Cecilia, ang mga writers, kailangan buuin nila yun ng todo-todo, even if ang gagamitin lang nila mga 10-20%. And so, napakahirap at komplikadong trabaho. Kaya lang, masarap din na trabaho yung nagbubuo ka ng isang show, ng isang kwento, kasi parang nagiging buhay na lahat sila. Lalo na, sa timpla ng karamihan ng mga shows ng Unity Genie, na mas parang totoo, hindi siya big moments, hindi siya convoluted na mga plots, kundi parang daloy ng tunay na buhay, mga taong nagkakamali, mga taong nakagagawa ng tama. So mas challenging siya at mas mahirap isulat, but at the same time, mas masarap sa pakiramdam pag nabuo mo. Kasi parang ito rin yung mga taong nakikita ko sa paligid ko. Ito rin yung mga taong nasa pamilya ko at sa labas ng pamilya ko. And so, ayun, mahirap na masarap. Relatable stories, no, Sir Ricky? Relatable story. And also, isa rin challenge na at the same time satisfying yung trabaho sa ABS-CBN kasi lahat ng teleserye ng ABS-CBN prime time ng prime time. Laging ginagawa nilang pulido at dekalidad. May standard silang hindi pwedeng bumaba. Paano doon? So, ang dami-dami niyang steps na dinadaanan bago siya ma-approve.